Ngayon ay meron po tayong isang napakahalagang paksa na dapat nating pag-usapan na pwedeng magbago sa direksyon ng buong crypto market. Partikular na para dito kay XRP. Kamakailan lamang po kasi ay meron pong isang kilalang analyst ang nagpahayag ng isang napakatapang na claim. Ayon sa kanya, ang tinatawag nating XRP supply shock ay hindi na lang basta isang teorya o haka-haka. Ito po ay unti-unti nang nagiging isang katotohanan. At ang dahilan, malapit nang makompleto ng Ripple ang kanilang long-term XRP distribution plan. At kapag nangyari po yan, ang patuloy na pagbebenta kay XRP mula sa kanilang panig ay tuluyan ng hihinto. Isipin po ninyo yan mga kakripto. Ang malaking pagbabago na idudulot nito sa market sa loob ng maraming taon. Ang paulit-ulit na paglabas ng token mula sa escrow ay nagsisilbing pabigat sa presyo. Pero kapag natapos na ang prosesong ito, ang supply ay biglang masasakal habang ang demand ay patuloy na umaakyat na nananatiling mataas. Ang ganitong senaryo ay magiging napaka-paborable para sa mga taong may hawak na ng token bago pa man mangyari ang transition na ito. Kaya alamin po natin ang buong detalye ng argumentong ito at kung ano ang mga susunod na mangyayari sa buong ecosystem ng Ripple. Ayan, bago po tayo magpatuloy, ay silipin po muna natin ang chart ni XRP. Particular po ang kanyang daily chart time frame kung saan siya po ngayon ay naglalaro sa presyong 1.1861. At ayan, dito po sa kanyang daily chart time frame, nakikita po natin na bumubuo po siya ng isang bearish candlestick. Ibig sabihin ay bumabagsak po siya. Nagkaroon po tayo ng breakout dito noong nakalipas na June 15 sa major resistance natin dito sa 1.2234. At sinabi ko na kailangan po nating mag-antay ng isang confirmation breakout dito para ma-confirm na ito nga ay isang breakout talaga. Kaya nag-abang po tayo ng isang candlestick na dapat yung buong katawan ay nakalabas sa ibabaw ng major resistance natin dito. Pero ang nabuong candlestick natin kahapon ay isang bearish candle at nagsara yung kanyang katawan sa ilalim ng major resistance natin. Kaya isa po itong fake breakout. At ngayon ay sinundan pa ngayon ng isang bearish candlestick sa ilalim kung saan ang buong katawan nito ay nasa ilalim mismo ng major resistance natin. Kaya isa nga itong confirmed breakout. At ngayon ang nakikita ko po rito is naglalaban po yung ating bearish at saka bullish momentum sa ating dalawang indicators dito. Ibig sabihin mukhang pantay po yung labanan. Ibig sabihin ay balanse po ang market ngayon ni XRP. Kaya posibleng ang nakikita ko po ngayon or sa mga paparating na galaw ni XRP ay magko-consolidate siya dito lamang sa ilalim ng resistance natin dito. Kaya yan po ang aking nakikita base sa ating technical analysis dito. Unless na may isang balita na magkakaroon ng epekto sa magiging galaw nito. Pero habang walang matinding balita o walang kahit anumang balita na may impact sa market, ay ang magiging galaw ng XRP ay magko-consolidate lamang siya dito sa ilalim ng major resistance natin na 1.2234. At ayan, balikan na po natin ang ating balita dito. Ayan, at pag-usapan po natin ang tungkol sa revenue model ng Ripple. Upang lubos nating maintindihan kung bakit posible ang supply shock na ito, kailangan nating tingnan ang kasalukuyang takbo ng negosyo ng Ripple. Ayon po sa pagsusuri ng isa pang kilalang crypto influencer, si Brad Garlinghouse ay nag-project ng isang dambuhalang $1 billion revenue run rate sa pagtatapos po ng taong ito, 2026. Ang pinakamagandang bahagi po rito ay ang projected $1 billion revenue na ito ay hindi kasama ang kanilang XRP holdings. Ibig sabihin ang kumpanya ay kumikita ng malaki mula sa kanilang mga aktual na produkto at serbisyo.
at hindi mula sa pagbebenta ng kanilang digital assets. Sa aking opinyon, napakalaki ng impact ng balitang ito kung titignan natin ang fundamental side. Sa loob ng mababang panahon, ang mga kritiko ng Ripple ay laging nagsasabi na ang tanging paraan para mabuhay ang kumpanya at pondohan ang kanilang operations ay ang pag-dump kay XRP sa market. Pero ngayong taong 2026, pinatunayan ng Ripple na mali ang mga kritikong ito. Ang kanilang stablecoin na RLUSD ay meron na po itong market cap ngayon na humigit kumulang $1.6 billion. Yan, bukod pa riyan, ang Ripple Prime na kilala dati bilang Hidden Road ay nag-aasikaso ng trilyong dolyar taon-taon at nagbubukas ng direktang daan para sa mga malalaking institution. Ngayon, ang masasabi ko po rito ay ang Ripple ay hindi na lang isang kumpanya na nakasandal sa kanilang XRP reserves. Sila ay isa ng ganap na financial infrastructure company. Dahil mayroon silang ibang source ng kita tulad ng payments, prime brokerage, stablecoin tools at saka treasury infrastructure, wala na silang dahilan para magbenta pa ng XRP para lang mabayaran ang kanilang mga gastusin. Kapag nawala ang consistent selling pressure na ito, para tayong nag-alis ng isang malaking harang sa daan. Ang presyo ay magkakaroon ng kalayaan na gumalaw pa itaas ng mabilis kapag ang market demand ay pumasok. At ayan, meron tayong katanungan dito. Paano gagana ang tight supply dito sa totoong mundo? Ang konsepto po ng supply shock ay madaling intindihin. Kapag ang isang bagay ay naging mahirap hanapin pero marami ang gustong bumili, ang halaga nito ay natural na tataas. Ayan. Ayon po sa analyst, ang pag-iipon kay XRP bago matapos ang distribution phase ay isang malaking advantage. Kapag natapos na ang escrow release, ang pagbili ng XRP sa open market ay magiging mas mahirap para sa mga bagong pasok na institution. At ang pressure sa supply ay magmumula na mismo sa kakulangan ng supply. Kaya sa aking opinion, upang mas maunawaan natin ito, gumamit tayo ng isang halimbawa. Isipin po ninyo ang isang sikat na concert na gaganapin sa isang limited capacity stadium. Sa simula, ang mga organizers ay unti-unting naglalabas ng mga ticket araw-araw. Kaya medyo stable ang presyo dahil alam ng mga tao na may susunod pang batch bukas. Pero sa sandaling i-announce ng organizer na nailabas na ang huling batch ng mga ticket at sarado na ang ticketing office, ang sino mang gustong manood ay kailangan ng bumili sa mga taong naunang nakabili. At dahil limitado po ang ticket pero libo-libo pa rin ang gustong pumasok, ang presyo ng ticket sa labas ay biglang lulundag pa itaas. Ganyan eksakto ang pwedeng mangyari kay XRP kapag natapos po ang distribution ng Ripple. Ang mga institution na nangangailangan ng asset para sa kanilang cross-border settlements ay mapipilitang bumili ng direkta sa open market mula sa mga holders na ayaw magbenta sa murang halaga. Sa aking pananaw dito, ang pagwawakas ng distribution plan ay ang magiging turning point ng tokenomics kay XRP. Ang patuloy na pag-absorb ng market sa supply ay matatapos din at ang maiiwang liquidity ay magiging mas mahalaga kaysa sa dati. Ngayon, pag-usapan naman po natin dito ang mga pagdududa at reaksyon ng community. Siyempre, sa bawat malaking pahayag, hindi po mawawala ang mga kritiko at ang iba't ibang opinyon mula sa crypto community. Maraming community members ang nagtatanong kung makakakuha ba talaga sa XRP ng sapat na adoption para mangyari ang supply shock scenario na ito. Sinasabi ng ilan na ang dominasyon ni Bitcoin sa galaw ng presyo ng buong market ay pwedeng maging sagabal o magpabago sa timeline ng prediction na ito.
May isang nagbigay po ng argumento na para maging ganap na world reserve currency si XRP, kailangan itong maging accessible o madaling makuha ng lahat ng tao at saka institution. Yan, highlight lamang natin. Ngayon ay kinontra rin niya ang ideya ng supply shock sa pamamagitan ng pagbanggit na si XRP ay may napakalaking circulating supply na mahigit $60 billion. Yan po. Dagdag pa rito, ang bilis ng transaction na XRP ay sumisiguro na ang mga tokens ay mabilis ding napapawalan at pwede agad gamitin muli. Kaya hindi raw basta-basta magkakaroon ng kakulangan. Ayan, dito naman po papasok ang aking opinion dito. Ang mga argumentong ito ay may punto. Pero may mga mahalagang detalye silang nakaliligtaan. Una, pag-usapan natin ang tungkol sa 60 billion na tokens. Yan, sa tingin ng isang retail trader, napakalaki ng numerong ito. Pero kung ang pag-uusapan natin ay ang global financial system, kung saan ang trilyong-trilyong dolyar ang gumagalaw araw-araw sa cross-border payments, forex at saka trade finance, ang 60 billion ay nagiging napakaliit na halaga. Kung ang malalaking bangko sa Amerika, Europe at Asia ay sabay-sabay nagagamit ng XRP bilang bridge asset, ang 60 billion tokens ay madaling makukonsume ng kanilang daily volume. Pangalawa, ito naman ay tungkol sa bilis. Yan, bilis ng transaction na siyang nagpapalaya sa tokens para magamit ulit. Tama na mabilis si XRP. Pero ang liquidity ay hindi lang nakadepende sa bilis ng pag-ikot ng asset. Nakadepende rin ito sa kung gaano karaming tokens ang handang ibenta ng mga tao sa isang partikular na presyo. Kung ang malaking bahagi ng 60 billion tokens ay nakatago sa mga long-term wallets ng mga institution o mga individual na ayaw magbenta, ang active supply na pwedeng i-trade sa mga exchanges ay magiging napakababa pa rin. Kaya sa aking palagay, ang mabilis na transaction ay hindi po hadlang sa pagkakaroon ng supply shock. Sa katunayan, mas lalo nitong gagawing efficient ang system habang ang presyo ay nag-a-adjust pa itaas para ma-accommodate ang malaking halaga ng pera. Ayan, pag-usapan naman po natin ang tungkol sa papel ng validators at saka ang escrow structure. Meron pang isang interesting na punto na pinalutang po ng isang community member dito. Sinabi niya na ang pagiging bridge asset na XRP ay baka maging dahilan kung bakit hindi tataas ang presyo nito ng husto. May nagtanong din tungkol sa validator structure ng network. Kung susundin daw ang sinabi ng analyst na hihinto na ang escrow sales, ibig sabihin ba nito ay kailangan muna ng pag-approve ng mga independent validators para tuluyang tapusin ang prosesong ito kapag dumating ang takdang panahon? Ayan, dito natin kailangang linawin ang pagkakaiba ng protocol rules at ng corporate decisions ng Ripple. Ang escrow system ng Ripple ay pinapatakbo sa pamamagitan ng smart contracts sa XRP ledger. Naka-program na ito na mag-release ng 1 bilyong XRP buwan-buwan. At ang anumang hindi magamit ay ibinabalik lang sa dulo ng escrow queue. Ang pagtatapos ng distribution na tinutukoy ng analyst ay hindi nangangahulugan na babaguhin ang code ng ledger, kundi ang katotohanan na darating ang araw na mauubos din ang mga tokens na hawak ng Ripple para ibenta sa market. Walang pangangailangan para sa isang validator vote para pigilan ang pagbebenta kung ang kumpanya mismo ang magpapasya na itabi o gamitin ang natitirang assets para sa kanilang sariling strategic purposes. At tungkol naman sa ideya na ang pagiging bridge asset ay pipigil sa pagtaas ng presyo, ang pananaw ko po rito ay kabaligtaran. Para maging epektibong bridge asset sa XRP sa malalaking transaction, halimbawa,
ang paglilipat ng $500 million sa loob lamang ng ilang segundo, kailangan na ang halaga ng bawat token ay mataas. Kung ang presyo ng XRP ay nananatiling mababa, kakailanganin mo ng napakaraming milyong tokens para lang sa isang transaction. At ito ay pwede pong magdulot ng matinding volatility o kakulangan sa liquidity sa gitna ng transfer. Kaya para maging matagumpay ang plano ng Ripple para sa global finance, ang mas mataas na presyo ng XRP ay hindi lang basta pangarap. Ito ay isang technical na pangangailangan. At ayan sa kabuuan, malinaw na ang ecosystem ng Ripple ay mabilis na nagbabago ngayong taong 2026. Ang kumpanya ay matagumpay na nagtatayo ng isang malawak na financial infrastructure na kumikita ng hiwalay sa kanilang crypto reserves. Dahil dito ang teorya ng supply shock na binanggit po ng ating analyst dito ay nagkakaroon ng napakatibay na pundasyon. Ang pagtatapos ng distribution era ng Ripple ay mag-aalis po ito ng pinakamalaking sell pressure sa kasaysayan ng asset na ito. Bagamat may mga pagdududa pa rin ang ilan sa community tungkol sa circulating supply at sa papel ng validators, ang mga fundamentals ay nagpapakita na si XRP ay unti-unti nang inihahanda para sa mas malaking papel sa global finance. Ang pag-iipon ng assets sa mga panahong tulad nito ay nangangailangan ng pasensya at malalim na pag-unawa sa takbo ng negosyo ng Ripple. Kaya manatili tayong mapagmatsyag sa mga susunod na buwan at laging subaybayan ang development ng RLUSD at saka Ripple Prime dahil ito ang mga tunay na indicator ng paglago ng kumpanya. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin ninyo sunod ang recommended video natin dito.